muli sa ating mga kapatid, mga kaibigan, at sa aking mga followers. Na po ay kapasalamat sa ating Panginoon sa umagang ito sa buong magdamag na ating pagkatulog. Na tayo ay ginising sa panibagong buhay at kalakasan. At salamat sa Panginoon na tayo ay ginising niya upang tayo ay mag-aral muli ng mga salita ng Panginoon at sa kanyang banal na kasulatan. Bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Dakila, mabaging Diyos ang tanay sa mga langit, narito po ang inyong abang lingkod, na patuloy na lumalapit sa inyo, nagpupuri, nasamba kayo sa Espiritu at katotohanan. Salamat Ama sa buong magdamag ng pag-iingat sa amin at binangon niyo kami sa panibagong buhay at kalakasan. Tawarin kami Ama sa mga pag-uulang pagkasala, maging hayag man ang tago ito, na patuloy kaming magsisi sa lahat ng aming mga pag-uulang pagkasala, na aming aminin ang aming mga ginagawang pagkakasala sa inyong banal na harapan. Salamat Ama sa inyong pag-ibig na patuloy na lumasagana, na ang basbas ng banal na Espiritu ang siyang mauna sa aming pag-aaral sa umagang ito. At pakalinis ang aming mga puso at isipan na sa aming pag-aaral ng inyong mga salita ay maging kaya kayo sa inyong banal na harapan. Ngayon, binabalik ang papuri pa salamat sa pangalan ng tagapagligtas ng Jesus. Amen. Okay. Ang ating pamagat ng ating pag-aaralan sa umaga ito sa Wednesday ay manatili. Yan po yung ating pag-aaralan. Manatili. At ang sabi po rito, sinundan ng mga alagad sa Jesus pababa sa makitid na hagdan mula sa itaas sa silid patungong kalye sa ibaba. Habang sila ay naglalakad patungo sa Getsemani, sa isa sa pinakamahulugang gabi sa kasaysayan ng mundo, marahil ay hindi nila lubos na naisip kung gaano kabigat ang ilan sa mga huling salita ni Jesus sa kanila sa itaas ng silid. Sabi rito, ano ang sinabi ni Jesus sa Juan 15, 1-11, 1 hanggang 11. Ito pong basahin ang sabi po ng Juan Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 11. Sabi po dito sa 1, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na magbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Verse 3, kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita ng aking sinabi sa inyo. Verse 4, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng mga sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sariling malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Sa verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubungan ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Verse 6, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya itatapong katulad ng mga sanga at matutuyo, at sila ay titipunin at ihagis sa apoy at masusunog. Verse 7, kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y manatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa verse 8, sa pamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Verse 9, kung paano minahal ako ng Ama ay gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa akin, aking pagmamahal. Verse 10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos ay manatili kayo at sa aking pag-ibig gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y mananatili sa kanyang pag-ibig. Verse 11, ang mga bagay nito ay sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos. Tuloy tayo. Ang mga salitang ito na mismong sinabi ni Jesus ay naglalarawan kung ano ang isang malapit na relasyon sa Diyos. Pansinin ang salitang paulit-ulit na binabanggit hindi lamang 2 bisis kundi 10 bisis. Manatili. Ang manatili kay Jesus ay ang mabuhay sa pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sa pagharap niya sa krus, hindi lamang pinagtibay na Jesus ang nakilang kahalagahan ng pananatili sa Kanya, kundi malinaw at payak niya ring pinaliwanag kung ano ang praktikal na kahulugan nito sa ating buhay. Ito ay si Jesus ang puno ng ubas, tayo ang mga sanga bilang bunga ng ating pananatili, pakikipag-ugnayan sa Kanya. Lalaki ang bunga sa ating mga sanga. Hindi natin magagawang magkaroon ng bunga sa ating sarili lamang. Minsan, maaaring magmukhang nananatili tayo, ngunit makikita ito sa kakulangan ng bunga. At kalaunan, magiging tuyot ang ating mga sanga. Kung tayo ay natuyo na, puputulin ng tagapag-alaga ng ubas ang mga sanga. May bunga man tayo o wala, ang ating mga sanga ay puputulin. Kasabay nito, lahat tayo ay nakakaranas ng mga mahirap at masasakit na sandali. Kapag tayo na nanatili kay Jesus, ang mga sandaling ito ay nagbubunga ng masigit pang bunga na pangmatagalan. Ang pagkakaroon ng bunga ang nagpapatunay kung sino tayo, mga alagad
Tayo ay namumunga upang magbigay luwalhati sa Kanya, hindi sa ating sarili. Ang pananatili kay Jesus ay nangangahulugang pagsunod sa Kanyang mga utos, na siyang salamin ng Kanyang magandang karakter na puno ng di makasariling pag-ibig. Ang pananatili kay Jesus ay nagdudulot ng malaking kagalakan. Ang pananatili kay Jesus ay nangangahulugang gawin ang Kanyang hiling bilang tugon sa Kanya, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang Kanyang mga utos, at ang Kanyang mga utos ay hindi pabigat. Sabi sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 3. Kung isipin mo, ang pananatili kay Jesus ay isa sa mga lunas sa ating malahiningang kalagayan. Ating pong basahin ang Apokalipsis 3, versikulo 20. Ating pong basahin ang Apokalipsis 3:20. Ang sabi po ito sa versikulo 3 ng Apokalipsis, makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ng sino man ang aking tinig at buksan ng pinto, ako'y papasok sa kanya at kakain kasalo niya at siya'y kasalo ko. Sa Juan 15, ating pong basahin din ang Juan 15, versikulo 4. Balikan po natin ang sulat ni Juan, Kapitulo 15, versikulo 4. Versikulo 4. Kayo manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi na magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo manatili sa akin. Ito ang dakilang lihim ng isang buhay na ganap at nakabuluhan dito sa lupa at hanggang sa walang hanggang. Ngunit sa kabila nito ay madalas nating makaligtaan ang pahay na Jesus. Sa huli, sinasabi na Jesus sa bawat isa sa atin kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Juan 15, versikulo 9. Ang pag-ibig ni Jesus ang pinaka makapangyarihang tali na nag-uugnay sa atin sa Kanya. At kapag nalaman natin ang pag-ibig na ito, tayo tunay na may himok na magpahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Kaya sa mga mga ginigili ko mga taga-subaybay, na tayo po ay manatili sa Panginoon ng ating relasyon sa Kanya. Sabi niya, siya ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga. Na tayo po ay manatili doon sa puno o sa ating Panginoon na ating relasyon sa Kanya ay hindi mawala. Kaya sa magang ito, tayo po ay manatili sa Panginoon na tapat at hanggang sa wakas at sa huling panahon na tayo ay manatili sa Kanya, na tayo ay makita ng Diyos na tayo nakakabit at nagbubunga. Ito hindi po tayo nakakabit sa puno, katulad ng isang puno na kapag ang puno ay naputol na natuyo na, yun po ay babagsak at igagatong sa apoy. Kaya wala tayong magawa kung tayo po ay lalayo sa Panginoon. Kaya ang panawagan po niya sa atin, manatili. Yun lang po ang gusto ng Panginoon, na tayo po ay manatili. At kahapon, ating na-review kahapon sa Martes, sa araw na ito, ng Miyerkules, sa Abril 1. Abril na po ngayon, buwan ng unang araw ng buwan ng Abril. Kaya, salamat sa inyong pakikinig at sa panunood. Hanggang sa muli, sa kinabukasan, tayo po muli ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakila, mahabagin Diyos ang tanis sa mga langit. Salamat, Ama, sa inyong pagtuturo sa bawat sa amin, na kami po ay manatili sa inyo, na laging nakakunik at nakakapit sa inyong mga kamay. Hawakan niyo ang anong mga kamay, Panginoon, na hindi kami makahilagpos na mawalay sa inyong piling. At patuloy na pagkaluan ng Banal Espiritu ang bawat sa amin. Ganun din sa mga nanonood, Panginoon. Bigyan po kami ng magandang pangatawan at pagpalain ng bawat sa amin. Ganun din sa lahat ng mga kapatiran sa buong salibutang ito. Sa inyong binabalik ang papurit pasalamat sa pangalan ng tagapagligtas na sa Jesus. Amen. Okay, isang magandang umaga po sa ating lahat at happy midweek prayer po sa ating lahat sa buong salibutan sa mga Seventh Adventist. Bye-bye!